Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ialay manaawitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay manaawitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu naway sumayinyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos
upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang Kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tignan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12, palibhasay gumagamida. Kinabukasan, nang sila'y pabalik mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati.
Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng eskriba. Buhat nooy humanap sila ng pan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng is. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo naman sa bundok na ito, umalis ka yan, tumalon sa agad, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manakang tanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Pag kayo nanalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na, Ginoong Kristo. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid at mga kapanalig. Magandang hapon din po. Ang ebanghelyong ating natunghayan o narinig ay may tatlong mahalagang tagpo. Una, ang punong igos na walang... Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid at mga kapanalig. Magandang hapon din po. Ang ebanghelyong ating natunghayan o narinig ay may tatlong mahalagang tagpo. Una, ang punong igos na walang bunga. Pangalawa, ang paglilinis ni Jesus sa templo. At pangatlo, ang kapangyarihan ng pananampalataya at pagpapatawad. Ngunit iisa lamang po ang puso ng mensahe. Ayaw ng Diyos sa pananampalatayang panlabas lamang, ngunit walang tunay na bunga ng Ang punong igos ay madalas sumisimbolo sa bayan ng Diyos, lalo na sa bayang Israel at sa bawat taong nananampalataya. Ang puno ay inilalarawan sa Ebanghelyo na madahon, maganda sa paningin, ngunit walang bunga. At may hahambing ito sa taong walang tunay na kabanalan at pagsunod sa Diyos. Kaya hindi simpleng galit, kundi isinumpa ni Jesus ang puno. Ito ay isang prophetic sign o makahulugang simbolo na ng daranasin ng huwad na pananampalataya. Sa mas malalim na kahulugan, ang punong igos ay larawan ng pananampalatayang nasa labi lamang. Relihiyosong anyo, ngunit walang pagbabago ng puso. Panlabas na kabanalan, ngunit kulang sa pag-ibig, katarungan at awa. Katulad ito ng templo ng Jerusalem. Banal sa panlabas, ngunit puno ng kasakiman at pang-aabuso ang mga namamahalan nito. Kaya
Pagkatapos sumpain ang puno ng igos, agad namang nilinis ni Jesus ang templo. Sa mga gumawa nito na maging komersyal, o mga magnanakaw, mapapansin na magkaugnay po ang dalawang tagpong ito. Hindi naghahanap si Jesus ng magandang dahon lamang, naghahanap siya ng bunga. Maaaring palasimba tayo, maraming devotion, aktibo, halimbawa sa ministry, sa simbahan, pwede rin tayong mahusay, magsalita tungkol sa Diyos. Ngunit ang tanong, may bunga ba ng pag-ibig, pagpapatawad, kababaang loob, at kabanalan? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa rosaryo sa kamay, ministry sa simbahan o galing sa pagsasalita. Ito'y nakikita sa pusong marunong magpatawad, buhay na malinis o may integridad, at pag-ibig na isinasabuhay araw-araw. Nang linisin ni Jesus ang templo, ipinakita niya ang simbahan ay hindi dapat maging lugar ng negosyo, kasakiman, korupsyon o pagpapaimbabaw. Ito'y bahay dalanginan, sabi ni Jesus. Ngunit higit pa rito, tayo mismo ngayon, mga kapatid, ang templo ng Diyos. Kaya sa Ebanghelyo, parang sinasabi ni Jesus, linisin mo rin ang iyong puso, ang templo ng banal na Espiritu. Tanggalin ang galit, inggit, kayabangan, pagpapatawad na ipinagkakait, pananampalatayang pakitang tao lamang. Sa Ebanghelyo may malaga na paalala si Jesus, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. Ipinapakita rito na ang panalangin at pagpapatawad ay magkaugnay. Hindi ganap ang panalangin kung puno ng galit ang ating puso. Ang pusong hindi marunong magpatawad ay parang punong igos ding walang bunga na dapat na matuyo. Hindi sapat ang magmukhang banal. Ang tunay na Kristiyano ay namumunga ng pag-ibig, kabutihan, pananampalataya, pagpapatawad at kabanalan. Sapagkat ang punong maraming dahon ngunit walang bunga ay hindi kalulugot sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong araw tanungin natin ang ating sarili, may bunga ba ang aking pananampalataya? Nakikita ba si Kristo sa aking pagkatao o sa aking pag-uugali? Marunong ba akong magpatawad? Malinis ba ang templo ng aking puso? Dalangin natin na tayo'y naway maging mga Kristiyano, hindi lamang sa salita, kundi sa ating pamumuhay. Amen. Mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos, Ama, na ibinigay ang kanyang pag-ibig at palagiang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Ating itutugon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magtapat sa pagsunod sa utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Iyang mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapat o tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga naluluya, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagwalang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo na may pananampalataya. Makilala namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
tanggapin ang anak ito, aming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang mundo siyan ay mula sa amin. Buong puso namin hihingayin pagkapangalan na aming Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawan mo kami at pagbigyan ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikhamot, pinangangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya'y iwas lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong piliw, iyong pinahintulot na mabalik siya sa kamutan Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, inubo ang aming pagbuka ng pagpapalitan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan, pinagdaraan na maririnig sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob, maging nalog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang alagad at sinabi, "Kainin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Aming mahal, ikaswa kami lahat, ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin yung magsasalo-salo sa katawan at dugo Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang lagana sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na Obispo at ng Tanang Kapanian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinay na ipag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga punaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at paginakatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ni San Jose at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugos sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagbili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng loob.
Diyos naming Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloob, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang may nanayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasan ang komunyong ritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo. Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ng aking buong pagkatao. Huwag mo ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, ismo mo bugtong na anak, ang aming Panginoong Heso Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagbabayan. Ang aming bansa ay maharap sa isang mahirap na sanan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumama kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi maghangad ng paghiganti, kundi kabanalan. Hindi personal na adhikain, kundi ang pangkahalatang kabutihan. Patawarin mo po kami sa pagpikit ng mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan tuwing pinipili namin ang kaginhawahan kapalit ng konsensya, takot kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo po ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkahayop tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan kapayapaan at pagkakasundo.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos puso sa aming pagiging walang
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,